Visayas at Mindanao. Bawal munang umalis sa Subic ang mga barkong pandigma ng Amerika na nakadaong ngayon sa dating US Naval Base. Yan ay habang iniimbestigahan ang posibleng bahagi ng isang Amerikanong sundalo sa brutal na pagpatay sa isang Pilipinong transgender sa Olongapo City. Alinsunog ang hakbang na yan sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Amerika. Naugnay ang US Marine sa krimen matapos makuna ng CCTV ang biktima na may kasamang dayuhan wala pang isang oras bago siya natakpuang patay. Mula sa lungsod ng Olongapo, nakatutok live si June Veneracion. June. Mel, Mike, lumalabas sa inisyal na investigasyon na nilunod sa inidoro ang biktimang transgender kaya ito namatay Sabado ng gabi dito sa Olongapo City. Wala pang categorical declaration mula sa mga otoridad pero nanggaling na mismo sa Embahada ng Amerika sa Maynila na isang US Marine ang sangkot sa pagpatay sa nasabing biktimang transgender. Sa videograph ng kuha ng CCTV sa Ambiance Nightlife, isang disco bar sa Olongapo City, makikita sa may hagdanan ang dayuhan na huling nakitang kasama ng biktimang si Jeffrey Laude, isang transgender na gumagamit rin daw ng pangalang Jennifer at Ganda. Sabi ng mga saksi, ang lalaking naglalakad pababa ng hagdan na nakashort sa t-shirt ay ang suspect. Ang nakasunod naman sa kanya na nakalugay ang buhok ay ang biktima. Sa videograph na ibinigay ng isang source ng GMA News, makikita rin ang iba pang kasamang foreigner. May kasama rin silang mahaba ang buhok at maiksi ang suot. Sa may hagdan, nakunan pa na hinahalikan ng isang foreigner ang kasama ng biktima. 3 o 4 daw ang magkakasamang foreigner na gumigimik nung Sabado ng gabi sa naturang disco bar. Mula sa bar, naglakad ang biktima at ang dayuhan sa kalapit na Cell Zone Lodge. Pumasok sila sa room number 1 bandang 10:55 ng gabi. Matapos ang halos isang oras, nakitang patay na si Laude habang nauna na raw lumabas ng lodge ang foreigner. Meron kaming mga na-notice na mga injuries, especially doon sa mukha niya, tsaka rito sa part ng leeg niya at sa dibdib. Kaya may posibilidad na siya ay sa toilet bowl. Inilunod siya ron. Sa pahayag ng US Embassy sa Maynila, isang US Marine na hindi pinangalanan ang isa raw sa posibleng suspect sa pagpatay kay Laude. Nagpaabot na ng pakikiramay ang embahada sa naiwang pamilya ng biktima. Makikipagtulungan daw ang Amerika sa investigasyon ng gobyerno ng Pilipinas. Sa investigasyon simula kahapon, nakita ng GMA News ng ilang beses na kasama ng mga pulis ang mga taga-Naval Criminal Investigative Service o NCIS ng Amerika. Sabi ni Olongapo City Mayor Roland Paulino, mismo ang mga taga-NCIS na nagsabi na naka-lockdown ang 2 US Navy ship sa Subic Freeport bilang bahagi ng investigasyon. Confined daw sa ngayon ang dayuhang posibleng suspect sa krimen sa loob ng USS Pelelu na sa ngayon ay nakadaong sa Subic Freeport. Sinabi nila na walang whitewash na magaganap kung sakali mang American na serviceman yung suspect, walang whitewash na magaganap at iharap nila kung sino man yan. Sinabi ko sa kanila, we want you here. So namin nga nito, pero there should not, walang killing na dapat na nagaganap dito. Sabi ni Mayor Paulino, Sabado ng umaga nang dumaong sa Subic ang mga barko ng Amerika mula sa Joint Military Exercise sa Palawan. Kaya nakalabas ng barko ang mga US servicemen bilang bahagi ng kanilang rest and recreation pagkatapos ng misyon. Sa report naman ng Navy Times na isang independent news and information source, sinabi nitong ang isinasangkot sa krimen ay isang US Marine na naging bahagi ng Joint Military Exercise ng Pilipinas at Amerika. Nakadetain na raw ito ngayon sa amphibious ship na USS Pelelu. 3 iba pang US Marines na umano'y posibleng mga saksi ang nakadetain rin daw sa barko. Ayon sa PNP, palaisipan pa kung ano ang naging motibo ng suspect. Sabi ng mga investigador, posibleng nagalit ang suspect nang malaman na transgender ang kanyang nakasama sa motel. Pero posible rin naman hindi dahil nakuha din mula sa crime scene ang 2 gamit na kondom. Maaring na-find out ng ating suspect na yung nakuha niyang partner is transgender nga. Maaring ito ang kanilang pinagawayan o ito na yung ikinapikon kaya nagawa niya itong krimen na to. Sabi nitong si Chief Superintendent Raul Petrasanta, Mike, ng PNP Region 3 ay nagkaroon daw ng police lineup para makilala ng mga suspect kung sino ba itong suspect. Pero wala pang linaw po ang naging resulta ng police lineup na yan. Sabi naman ng Olongapo PNP ay i-request nila na ibigay sa kanila ang kustodiya ng suspect na US Marine kapag nagkaroon ng linaw ang ginagawang investigasyon. Mike. Kaya sa puntong ito, June, hindi pa sigurado
na mapupunta sa panghahawak ng mga otoridad ng mga Pilipino, yung suspect na yan na sinasabing isang Amerikano na Marine. Ganun ba yun, June? Sa puntong ito. Ang sinasabi ng isang opisyal ng PNP dito sa Olongapo City, Mike, ay mahabang proseso pa ito. Itong usapin tungkol sa kustudiya ay maaring dumating daw ito pag umabot na itong kaso sa punto ng korte. Pagdating sa korte, doon pwedeng ihilingin ng mga prosecutor na ibigay sa PNP ang kustudiya ng nasabing suspect. Pero sa tansya nila ay napakahaba pa ng proseso na yan at hindi pa nila malaman kung kailan pwedeng mangyari yung senaryo na yan na may turn over sa PNP ang kustudiya ng suspect na yan na miyembro ng US Marines, Mike. Sa proseso na tayo, June. Samantala, habang inihintay natin gumulong nga ang proseso at mapasa kamay na ng mga otoridad yung suspect na yan, kung mangyayari yan, mananatili pa rin bang nandyan yung dalawang barko na yan at hindi papayagang pumalaot, lalo na kung nakasakay doon sa isa sa mga barko na yan, yung US Marine na yan, June? Yang assurance na yan, Mike, ay binigay ng NCIS ng Amerika sa punong lungsod ng Olongapo City kung saan pumunta yung mga miyembro ng NCIS sa kanyang opisina para magbigay ng assurance na walang whitewash at ila-lockdown yung dalawang barko na yan para masigurado na hindi makakalabas ang mga nandyan na miyembro ng US Armed Forces at para magtuloy-tuloy yung investigasyon. At kung pwede daw, ay pwede rin posibleng nakikita ang senaryo nila rito, Mike. Base na rin ito sa pakikipag-usap natin sa alkalde ng Olongapo City, ay pwedeng dalhin din doon yung mga testigo para kilalanin kung sino yung suspect na yon na miyembro nga ng US Marines, Mike. Maraming salamat, June Veneracion.